Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action drama film na pinamagatang Shot Caller. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, sumulat si Manny ng isang liham sa kanyang anak na humihingi ng paumanhin para sa buhay na kanyang ibinigay at umaasang hindi siya susunod sa kanyang mga yapak. Sinabi ni Manny na ipinagmamalaki niya ang anak at ito na ang huling beses na susulat siya sa kanya. Gusto ni Manny na alagaan niya ang kanyang ina at mag-move on na sa buhay. Sinelyuhan ni Manny ang envelope at nagsimulang tumunog ang alarma. Sumugod ang mga gwardya sa selda at nalamang nagpakamatay ang isa sa mga bilanggo. Ang isa sa mga gwardya na si Roberts ay naglagay ng handcuffs kay Manny at sinamahan na siya palabas ng cell block. Natanggap ni Manny ang kanyang release papers, $200 at isang temporary ID. Binati siya ng gwardya at itinuro siya sa isang van na maghahatid sa kanya sa train station. Nang makababa siya ng tren, sinalubong si Manny nina Shotgun at Howie. Pagkatapos siyang sunduin, sinabi nilang kakain muna sila sa labas at bibilhan si Manny ng bagong mga damit. Hindi nagtagal, dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa isang party na may maraming mga alak at mga babae. Pumunta muna siya sa banyo para maghilamos ng mukha at pilit na pinapakalma ang sarili. Pagkalabas, may isang batang babae ang nakahiga sa kama at naghihintay para sa kanya. Inutos ni Manny na ibalik ang kanyang mga damit dahil wala siyang oras para makipaglampungan. Nang makalabas sa kwarto, bigla silang pinagbabaril mula sa bintana at ang isa sa mga bala ay tumama sa babae. Inihatid si Manny palabas ng kanyang mga kaibigan at ang bagong miyembro ng gang na si Howie ay inihatid na siya pauwi. Kalaunan, pinahinto ni Manny ang sasakyan at bumaba sa gilid ng kalsada. Sinabi niya kay Howie na kukuha siya ng isang hotel at kailangan niyang makipagkita sa kanya doon sa umaga na may 2 prepaid cellphone. 10 taon na ang nakakaraan, si Manny ay naglalaro ng basketball kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa trabaho. Habang nasa locker, tinalakay niya kay Tom ang ilan sa kanyang mga business plan at planong pag-usapan pa ang mga ito sa hapunan ng gabing yun. Nang makauwi na si Manny, binati niya ang kanyang anak na si Josh na kumakain ng hapunan sa kusina. Umakyat siya sa itaas at binati ang kanyang asawa na binanggit ang tungkol sa ginagawa niyang proyekto para sa school design. Pareho silang naghahanda para maghapunan kasama si Tom at ang kanyang asawa. Masaya silang lahat sa hapunan at nag-share ng ilang bote ng alak. Nang pauwi na sa bahay, nagmaneho si Manny at lahat sila ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung anong sunod nilang gagawin. Distracted si Manny at hindi na malayan ang red light, dahilan upang mabangga ang dala nilang sasakyan at namatay si Tom. Dahil sa insidente, nakulong si Manny sa kasong pagpatay ng tao. Sinabi ng kanyang abogado na mahaharap siya sa 7 taon sa bilangguan kung susubukan niyang labanan ito, ngunit kung tatanggapin niya ang plea deal, mahaharap lamang siya sa 16 na buwang pagkakakulong. Dumating ang kanyang asawa upang kausapin siya at ipinaliwanag ni Manny ang sitwasyon. Gusto niyang piyansahan si Manny at dalhin ang kaso sa korte, ngunit sinabi ni Manny na mas malaki ang pagkakataon niyang makauwi ng mas maaga kung tatanggapin niya ang plea deal. Sa kasalukuyan, ang pulis na si Kutcher ay nakipagkita sa kanyang mga kapwa-opisyal at tinalakay ang gun trade na sinusubukan nilang hulihin. Iminungkahi ng kanyang mga kasamahan na wag muna siyang sumama dahil 1 linggo pa lang mula nang siya'y mabaril, ngunit iginiit niyang gusto niyang maging bahagi ng misyon. Kinaumagahan, nakipagkita si Howie kay Manny sa hotel at nagmaneho sila papunta sa isang tindahan ng mga bulaklak. Sa loob, hiniling ni Manny na makausap si Herman at nag-usap sila sa backroom. Doon, pinag-usapan nila ang gun trade at kung sino ang namamahala dito. Pagkatapos nilang mag-usap, pumunta sina Howie at Manny sa isang diner kung saan tinanong ni Manny sa binata kung paano niya nalaman ang tungkol sa kalakaran ng baril. Pinaalam ni Howie na nakilala niya ang mga ito habang naglilingkod siya sa Afghanistan. Hindi nagtagal, nagpakita si Shotgun sa diner at hiniling na makausap si Manny sa labas. Ipinaliwanag ni Shotgun na nalaman niya na kung sino ang nagpaputok ng baril sa party noong nakaraang gabi at gusto niyang maghiganti sa kanila. Nagalit si Manny at sinabihan si Shotgun na kalimutan muna ito hanggang sa matapos nila ang gun deal. Pagkatapos, hinarap ni Manny si Howie at nagalit sa kanya dahil sa pagsabi kay Shotgun kung saan siya hahanapin. Nilinaw niya kay Howie na sa kanya lang dapat siya susunod at hindi siya magdadalawang isip na patayin si Howie kapag kinalimutan niya muli ito. Kalaunan, nakipagkita si Manny sa kanyang parole officer na si Kutcher at kinuhanan ng mga larawan ng kanyang mga tato upang tiyaking hindi siya nagpapalagay ng anumang bago.
Tinanong siya ni Kutcher tungkol sa party noong nakaraang gabi at tumanggi si Manny na naroon siya. Naglabas siya ng resibo para sa hotel na kanyang tinuluyan bilang patunay, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Kutcher. Bumalik ang eksena sa nakaraan, kung saan isinakay si Manny sa bus patungo sa bilangguan, at makukulong siya kasama ang mga mapanganib na bilanggo dahil sa kanyang kaso ng pagpatay. Ang mga bilanggo ay sinamahan sa loob ng mga gwardya kung saan tinutukso sila ng iba pang mga convicts. Nang gabing yun, nang umalis ang gwardya upang pumunta sa banyo, ang ilan sa mga matatandang convicts ay binugbog ang bagong saltang bilanggo. Dahil sa nakita, nagpa siya si Manny na hindi niya hahayaang may umabuso sa kanya habang siya'y nasa kulungan. Kinabukasan, habang nasa prison yard, hinarap si Manny ng isang convict na tila may problema na sa kanya. Nang makitang nanonood ang iba pang mga bilanggo, nagpa siya si Manny na magpatama ng unang suntok at binugbog ang lalaki. Inawat sila ng mga gwardya sa pamamagitan ng pepper spray at dinala si Manny sa isang selda. Kinabukasan, inutusan si Manny na makipagkita sa ilang mga bilanggo na nakita kung anong kaya niyang gawin at gustong pasalihin siya sa gang. Sila ang white supremacist gang at ang kanilang leader na si Bottles ay pinayuhan siyang sumali kaagad dahil walang sino man sa bilangguan ang tumatagal ng walang kakampi. Makalipas ang ilang araw, binisita si Manny ng kanyang asawa na si Kate at pinaalam sa kanyang kakasuhan sila ng asawa ni Tom para sa maling pagkamatay ng kanyang asawa. Inutusan ni Manny si Kate na ibenta ang bahay para mabayaran ang demanda, ngunit tumanggi si Kate. Sinabi niya kay Manny na aalis na siya sa design school at sa halip ay maghahanap na ng trabaho. Dahil dito, pumayag si Manny na sumali sa gang at bilang isang pagsubok, kailangan niyang ipuslit ang isang lobo na puno ng droga mula sa main floor hanggang sa prison yard. Nang tanungin ni Manny kung paano niya ito gagawin, sinabi sa kanya na kailangan niyang gumamit ng lubricant at ipasok ito sa kanyang puwitan. Nag-alinlangan siyang sumang-ayon dahil nag-aalala siya sa kung anong pwedeng mangyari sa kanya kapag nabigo siyang gawin ito. Kinagabihan, palihim niyang ipinasok ang lobo, at sa sumunod na araw sa prison yard, binabantayan siya ng isa sa mga miyembro habang inilalabas niya ito at pagkatapos ay dinala kay Bottles na halatang nasiyahan sa kanyang ginawa. Sa kasalukuyan, binisita ni Manny si Kate at kumain ng hapunan kasama ang kanyang asawa. Binigyan siya ni Manny ng isang envelope ng pera, ngunit tinanggihan niya ito. Galit siya kay Manny dahil sa hindi niya pag-contact sa kanya o kay Josh sa nakalipas na 7 taon at hindi siya tatanggap ng pera mula sa gang. Tiniyak ni Manny na malinis ang perang sinusubukan niyang ibigay at pagkatapos niya itong mapagawa ng notaryo, ito na ang huling beses na makikita niya si Manny. Kalaunan, pumunta si Manny at ibang miyembro ng gang sa isang punk show para talakayin ang gun deal. Tiniyak nilang maayos pa rin ang lahat ng baril sa storage unit at plano nilang magdala ng moving truck at doon ito ikakarga. Samantala, tila kinakabahan si Shotgun sa panahon ng kanilang meeting. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Manny kay Howie na dadalhin niya ang sasakyan. Pagkatapos, sinundan niya si Shotgun sa parking lot ng isang Mexican restaurant at pinanood siyang nakikipag-usap kay Kutcher. Lumalabas na nakikipagtulungan si Shotgun kay Kutcher bilang isang spy para sa gun deal at nais ni Kutcher na magsuot siya ng wire. Tumanggi si Shotgun at pinaalam na papatayin siya ng gang kung mahuhuli siyang nakasuot nito. Sumang-ayon silang ipagpatuloy na lang ang pagsubaybay sa telepono ni Shotgun, ngunit binalaan siya ni Kutcher na kung mawalan siya ng signal sa kahit na isang segundo man lang, titiyakin niyang hindi makakalaya ang kanyang kasintahan at ibabalik si Shotgun sa bilangguan. Nadismaya si Manny sa kanyang nakita, kaya bumalik siya sa kanyang hotel para mag-ehersisyo. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang litrato ng kanyang pamilya at inilagay ng maayos sa kama ang lahat ng kanyang mga gamit. Kinabukasan, bumisita si Kate kay Manny para ipaalam na notaryado na ang tseke. Isinama niya si Josh kahit na sinabihan siya ni Manny na huwag dalhin ang kanilang anak. Sobrang naiinis si Josh kay Manny dahil sa napakatagal na panahon na hindi siya nakipag-ugnayan at nakiusap sa kanyang ama na bumalik na sa kanilang bahay. Gayunpaman, tumanggi si Manny at sinabihan si Josh na kalimutan na siya at isinara ang pintuan sa kanyang mukha. Kahit gustuhin niya, hindi niya maaaring isama ang kanyang pamilya sa kanyang bagong buhay. Maya-maya, napansin niyang binabantayan siya ng mga opisyal sa labas ng kanyang hotel, kaya umakyat siya sa bintana ng banyo at sumakay ng taxi para makipagkita kay Howie. Tinanong niya si Howie kung paano niya nakilala si Shotgun at ipinaliwanag ni Howie na nakilala niya ito sa Afghanistan na palaging nagkukwento tungkol sa white supremacist gang na kinabibilangan niya.
Bumalik ang eksena sa panahong nakakulong pa si Manny, kung saan ipinaliwanag ni Bottles na sa bilangguan, ikaw ay isang mandirigma o isang biktima. Pagkatapos, inutusan niya si Manny na patayin ang isang traidor sa kanilang gang. Si Manny at iba pang miyembro ng gang ay naghanda ng patayin ang sinasabing traidor habang pinapalabas silang lahat ng mga gwardya sa kanilang mga selda upang pumunta sa prison yard. Dinala nila ang bilanggo sa isang selda kung saan sinaksak siya ni Manny hanggang sa mamatay at pagkatapos ay nagpalit ng kanilang mga damit at naglakad kasama ang iba pang mga bilanggo na parang walang nangyari. Upang mas mapatunayan ang katapatan niya sa gang, dapat lumahok si Manny sa isang prison riot. Naghanda silang lahat at inilabas ang kanilang mga armas at nagsimula na ang labanan. Karamihan sa mga bilanggo ay nasaksak at matagumpay na napatay ni Manny ang isang convict na target sana ang isa sa kanilang mga miyembro. Sinimulang magpaputok ng mga gwardya sa mga bilanggo at ang lahat ay napilitang humiga sa lupa. Nang tumingin si Manny sa itaas, nakita niya ang isang kamera at alam niyang nahuli sa tape ang kanyang ginawa. Habang nasa korte kasama si Kate, sinentensyahan si Manny ng karagdagang 9 na taon para sa paglahok niya sa riot sa bilangguan at pagpatay sa isang lalaki. Habang dinadala siya palabas, sinabi ni Manny kay Kate na kalimutan na siya. Dinala si Manny sa isang mas mahigpit na bilangguan at binigyan siya ng bagong selda kasama ang isa pang bilanggo. Naging magkasundo sila at sabay na mag-ehersisyo dahil pareho silang bahagi ng iisang gang. Binibigyan lang sila ng 1 oras sa iba't ibang hawla, kaya walang pagkakataong magkaroon ng riot. Ipinakilala si Manny ng kanyang bagong cellmate kay Redwood, ang isa sa mga nakatataas sa gang. Pagkatapos, natanggap ni Manny ang divorce paper habang nasa kulungan at pinirmahan na ang mga ito. Natutuwa si Manny na sinusubukan ng mag-move on ng kanyang asawa. Habang dinadala sa prison yard, sinet up si Manny kung saan kailangan niyang labanan ang isa pang bilanggo habang pareho silang naka-handcuff sa harap ni Redwood, ngunit ang laban ay mabilis na pinahinto ng mga gwardya gamit ang isang pepper spray. Isang araw, dinala ni Robert si Manny sa tabi ng hawla ng kanilang gang leader na tinatawag na The Beast para hayaan silang mag-usap ng pribado. Ipinaliwanag ng The Beast na marami sa mga pulis ang nag-iisip na pinapatakbo nila ang mga palabas sa bilangguan, ngunit ang totoo, mga bilanggo ang namamahala dito. Ipinaliwanag niya din na si Roberts ay isa sa mga gwardya na nagtatrabaho sa kanilang gang. Inalok ng The Beast si Manny ng mataas na posisyon sa gang kung saan makakakuha siya ng access sa kanyang selda at maraming librong pwedeng mabasa. Tinanggap naman ito ni Manny. Makalipas ang ilang taon, nang malapit nang makalabas si Manny, nakatanggap siya ng tawag mula sa The Beast na inutusan siyang i-handle ang isang malaking illegal gun trade kapag nakalabas na siya. Nagprotesta si Manny, umaasang maibabalik ang kanyang dating buhay, ngunit sinabi sa kanya ng The Beast na matatapos lang ang kanyang katapatan sa gang kapag patay na siya at nagbanta sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, pumunta si Manny sa hardware at bumili ng maraming supply upang takpan ang kanyang gagawin. Pinaalam niya sa ibang miyembro ng gang na pupunta siya sa bahay ni Shotgun para sunduin ito para sa gagawing deal. Pagkarating niya doon, hinarap niya si Shotgun tungkol sa pagiging isang traidor at pinatay siya. Inilagay niya ang telepono ni Shotgun sa kanyang kamay upang mahanap ito ng mga pulis. Kalaunan, nang mahanap ni Kutcher ang katawan ni Shotgun at ang telepono, ginamit niya ito upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kung saan magaganap ang gun deal. Ibinigay ito ni Manny sa mensahe at nagpanggap na sa tingin niya ay buhay pa si Shotgun. Ipinadala ni Kutcher ang ilan sa kanyang mga tauhan upang tingnan ang silid ng hotel ni Manny at pagdating nila, natuklasan nilang wala na siya doon. Pagkatapos, huminto si Manny sa isang tindahan upang kumuha ng ilang mga supply. Maya-maya, dumating siya sa storage unit at pinaalam sa ibang miyembro ng gang na pumunta siya para kunin si Shotgun, ngunit wala siya doon. Kinumbinsi niya ang gang na sundin pa rin ang deal at sinimulan nilang ikarga ang mga baril sa truck. Nang papunta na sa kanilang drop-off site, tiniyak ni Manny na nakabukas ang kanyang telepono para masubaybayan ito ng mga pulis at nagpadala rin siya ng mga coordinate kay Kutcher. Si Howie ang nagmamaneho ng truck habang si Manny naman ay nakaupo sa passenger seat at nasa likod naman ang iba pang gang kasama ang mga baril. Hindi nagtagal, tinutukan ng baril ni Manny si Howie sa ulo at tinanong kung gaano karaming baril ang nasa likod. Sinabi ni Howie na mahigit 1,000 ang nasa ibang storage unit at nakipag-deal na siya kay Shotgun na ibenta ang mga ito bago pa niya nakilala si Manny. Inutusan siya ni Manny na tumalon palabas ng sasakyan at wag nang magpakita at kung sakaling marinig niya muli ang tungkol kay Howie, hahanapin niya ang kanyang kinaroroonan at papatayin siya.
Napilitang sumunod si Howie at nagpatuloy si Manny sa drop-off site kung saan pinaalam niya sa ibang miyembro ng gang na ibinaba niya si Howie para magmatsyag sa lugar. Nakipagkita siya kay Herman at sinabing isang traidor si Shotgun, ngunit naayos niya na ito. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa iba pang 1,000 baril at iminungkahing gawin na ang deal para sumaya na ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng ito, hahatiin nila ang kita mula sa iba pang mga baril. Kinamayan nila ang bawat isa habang huminto ang isa pang truck para kunin ang mga paninda. Binigyan ng mga lalaki sina Herman at Manny ng isang bag na puno ng pera, at nang makumpirma nila ito, bigla silang pinalibutan ng mga pulis at inaresto sina Herman at Manny. Ibinalik si Manny sa bilangguan at sinubukang makipag-deal sa kanya ni Kutcher. Kung isusuko niya ang kanilang leader na si The Beast, pwede na siyang makalaya. Ngunit hindi inaasahang tumanggi si Manny at sinabing mas gugustuhin niyang mabulok sa kulungan. Pagkatapos, ibinalik si Manny sa kanyang selda kung saan inilabas niya ang isang razor na itinago niya sa kanyang likuran. Kalaunan, dinala siya ni Robert sa prison yard upang makipagkita sa The Beast sa kanilang magkahiwalay na mga kulungan. Galit na galit ang The Beast kay Manny sa pagpatay niya kay Shotgun at sinabing papatayin niya ang kanyang pamilya. Nang lumapit si Roberts para ibalik na si Manny sa loob, itinutok ni Manny ang razor kay Roberts at ikinulong siya sa hawla. Kinuha niya ang susi ni Roberts at binuksan ang hawla ng The Beast. Inatake siya nito, ngunit ginilitan ni Manny ang lalamunan ni The Beast hanggang sa siya'y mamatay. Bago palayain si Roberts, inutusan siya ni Manny na magsulat ng isang report na una siyang inatake ng The Beast at ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili. Sinabi rin ni Manny na ngayong pinatay niya na ang The Beast, siya na ngayon ang leader ng gang at sinang-ayunan naman ni Roberts ang lahat. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap si Kutcher ng text mula kay Manny na merong mga coordinate ng storage unit kung saan nahanap niya ang iba pang imbakan ng mga baril. Sa katapusan ng pelikula, nakatanggap si Manny ng sulat mula sa kanyang anak. Sinabi ni Josh na tanggap niya na ang katotohanan at susubukan niya ng mag-move on sa buhay na wala ang kanyang ama at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.